Mukhang nawawala ng US ng mahalagang kaalyado sa Persian Gulf habang tumatagal ang digmaan kontra Iran. Biglang ipinagbawal ng Saudi Arabia sa Estados Unidos ang paggamit ng kanilang mga base militar at himpapawid para sa mga operasyon laban sa Iran. Dahil dito, napilitan si Donald Trump na ihinto ang kanyang inihayag na misyon, ang Project Freedom, 36 na oras matapos itong magsimula. Ipapaliwanag ko, ang Project Freedom o Proyekto ng Kalayaan ay ipinakilala ni Donald Trump bilang operasyon para matiyak ang pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz sa gitna ng blockade ng Iran gamit ang puwersang pandagat ng Amerika. Sa parehong panahon, nalaman na kahit wala ang Estados Unidos, makakadaan pa rin ang mga barko. Ang United Arab Emirates, ayon sa lumabas, ay kamakailan lang ay misteryosong nagawang magpadala ng ilang mga oil tanker sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz. At ito ang pag-usapan natin ng sabay-sabay. Ang pangalan ko ay Alexei Pecci. Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Sisimulan natin ang episode na ito sa breaking news mula NBC News. Ayon sa dalawang Amerikanong opisyal, Saudi Arabia, ipinagbawal ng Arabia sa Estados Unidos ng Amerika na gamitin ang kanilang mga base militar at maging ang impapawid para sa operasyon laban sa Iran. At nangyari ito noong ika-5 ng Mayo. Tulad ng lumabas, ito mismo ang nagtulak kay Donald Trump na agarang ipatigil ang inihayag niyang operasyon na Project Freedom makalipas lamang ang 36 na oras mula nang ito'y magsimula. Ipinakilala ni Donald Trump ang Project Freedom, isang operasyon kung saan sasamahan ng sundalong Amerikano ang mga barkong pangkalakalan at tanker sa Strait of Hormuz para protektahan laban sa Iran. Bagaman si Donald Trump mismo ay nag-iit kalauna ng totoo'y pinatigil niya ang operasyong ito dahil umano sa pakiusap ng Pakistan at ng ilang iba pang hindi pinangalan ng mga bansa. Sinabi raw kay Donald Trump, pakiusap, itigil mo ang operasyon, hindi na kailangan. Huwag mong ipadaan ng mga barkong pangkalakalan sa Strait of Hormuz dahil magsisimula ang bagong yugto ng negosasyon sa Iran. At ayon sa ulat ng NBC News, biglang inanunsyo ni Donald Trump ang pagsisimula ng Proyektong Kalayaan noong Linggo ng hapon sa social media na ikinagulat ng mga kaalyado ng Estados Unidos sa Persian Gulf at nagdulot ng hayagang inis sa Saudi Arabia. Doon ay sinabi nila na sa totoo lang, sawang-sawa na sila na palaging inilalagay ni Donald Trump sila sa alanganin at hindi man lang sila binabalaan, lalo na't hindi rin siya kumukonsulta sa mga kaalyado. Nagpasya siya, gagawin ko ang operasyon kahit ano pang sabihin ng mga kaalyado. Sa huli, nagalit ang Riyadh at malinaw na sinabi sa Washington na hindi papayagan ang mga Amerikanong sundalo na gamitin ang Prince Sultan Air Base sa timog silangan ng Riyadh pati ang himpapawid ng Saudi. Para bang tinatanong nila, gusto nyo ba talagang magsagawa ng operasyon? Sige, gawin nyo, pero wag nyo na kami isama. Sobra na ang mga laro na yan. Ayon sa ulat, kahit Israel ay hindi alam ang plano ni Trump sa operasyon at lalo na ang pakikipag-usap ng Amerika sa Iran para formal tapusin ang digmaan. Iyan ang ipinaliwanag ko sa nakaraang episode kung bakit ko sinabing formal at pansamantalang kasunduan lang ito para mapalamig ang sitwasyon. Lahat ng iyan ay detalyado kong ipinaliwanag sa nakaraang episode dito sa YouTube channel na ito. Kaya kung hindi nyo pa napapanood, pumunta kayo at siguraduhing mapanood ninyo. At ayon sa mga kausap ng NBC, hindi raw nakatulong ang pag-uusap sa telepono ni Trump at Crown Prince Mohammed bin Salman para maresolba ang issue. Sinabi ni bin Salman na hindi, ang aming himpapawid at mga base ay hindi nyo na magagamit. Dahil dito, napilitan ng presidente ng Estados Unidos na ipahinto muna ang Proyektong Kalayaan. Ang iba pang malalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon ay hindi rin handa para sa operasyong ito. Nakipag-ugnayan si Trump sa pamunuan ng Qatar pagkatapos na magsimula ang misyon at basta na lang ipinaalam sa kanila ang tapos ng desisyon. Sinabi ng source ng NBC mula sa mga diplomat sa gitnang silangan na hindi rin kinordina ng Estados Unidos ang Proyektong Freedom sa Oman. Muli, bago pa nag-post si Trump sa social media. Pero ayon sa White House at ito ay isang CP, ang mga rehiyonal na kaalyado ay talagang naabisuhan ng maaga. Pero ang ganitong hakbang sa Saudi Arabia ay talagang kapansin-pansin.
Umasa ang Estados Unidos ng Amerika sa mga aviator, lalo na sa base ng Prinsipe Sultan sa Saudi Arabia. Mga fighter jet, mga eroplanong pang-refuel at depensa sa Himpapawid. Palaging pinapayagan ng Riyadh noon na gamitin ang base para sa digmaan laban sa Iran. Nagbibigay din sila ng air corridor para sa mga eroplano. Napakahalaga ng mga military aircraft para sa pagpapatupad ng Project Freedom. Kailangan nilang tiyakin ang proteksyon mula sa himpapawid para sa mga barko at tanker, kaya dito nakatutok ang kanilang plano. Nang sinabi ng mga Saudi na sarado ang himpapawid at hindi makalipad ang mga eroplano, agad sinabi ni Trump, sige, ititigil muna natin. Sinusubukan ng administrasyon ni Trump na itulak ang diplomatikong pag-aayos ng digmaan laban sa Iran. Sinabi ng kinatawan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Esmail Bagay, na pinag-aaralan ng Tehran ang bagong alok ng kapayapaan mula sa Estados Unidos. Si Trump ay nag-post sa social media nitong Miyerkules na pwedeng matapos ang digmaan kung ibibigay ng Iran ang dati na nitong napagkasunduan. Sa Oval Office, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na naging maganda ang usapan nila sa Iran at nais ng Tehran makipagkasundo. Ngunit kalaunan ay may sorpresang naghihintay sa mayabang na Donald Trump sa kanyang operasyon sa kipot ng Hormuz. Lumabas na kamakailan lang ay naglipat ang United Arab Emirates ng ilang oil tanker sa kipot ng Hormuz. Pinatay ang mga transponder ng mga barko para maiwasan ang posibleng pag-atake ng Iran. Habang ang ibang bansa sa Persian Gulf tulad ng Iraq, Kuwait at Qatar ay tumigil sa pag-export o nagbaba ng presyo para makahatak ng mamimili at ang Saudi Arabia ay nagpapadala lamang ng langis sa pamamagitan ng dagat na pula, nagpasya namang sumugal ang mga Emirate. Ayon sa datos ng pagsubaybay ng mga barko ng Kepler at pagsusuri ng satellite data ng Sinmax, ang pambansang kumpanya ng langis ng Abu Dhabi, Nichel Orbital Oil Co. ay nagawang mag-export ng hindi bababa sa 6 na milyong bariles ng langis noong Abril gamit ang 4 na tanker mula sa mga terminal sa Persian Gulf. Napansin na ang mga kargamento ay alinman sa inilipat mula barko papunta sa ibang barko at pagkatapos ay dinala sa mga oil refinery sa Timog Silangang Asya o inilagay sa imbakan sa Oman o diretsong ipinadala sa oil refinery sa South Korea. At isa nga sa mga tanker na ito na papunta sana sa South Korea ay napasailalim sa pag-atake ng Iran. Noong sinimulan ng Estados Unidos ng Amerika ang operasyon para muling buksan ng kipot, nakakuha sila ng hindi kailangang pansin mula sa Iran. Uulitin ko, nakakadaan pa rin ang mga Emirates sa kipot. Kahit sinabi ni Trump na simulan ng operasyon, tuloy pa rin ang pagpapadaan ng mga tanker nila. At nang nakatawag ng pansin si Trump, dun na nga tinamaan ang tanker na iyon. Sa huli, ang mga Emirate ay inatake ng matindi ng Iran na tila napagtanto na niloloko sila. Noong Lunes, sa unang araw ng operasyon ni Donald Trump, inakusahan ng United Arab Emirates ang Iran sa pag-atake gamit ang mga drone sa isang walang lamang oil tanker na Baraka. Kaya may tanong kung paano tinatanggap ng mga bansa sa Persian Gulf ang inisyatibo ni Donald Trump at ano ang mas malaking epekto nito? Pinsala ba o pakinabang? Maglalagay ako ng ellipsis dito. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. O kaya, iscan ninyo ang QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang channel na ito. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description din ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.